Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kasimple, saan man po kayong dako ng mundo naroroon. Ngayong araw po na ito ay gumawa po ako ng reaction video about po kila Ate Jonah. Jonah pala ang tunay niya pong pangalan, Jonah Pancho. So yun, pinatigil na po kasi ng sponsor yung tulong po sa kanila dahil sa wala pong pagbabagong nangyayari sa tulong na ipinagkaloob po sa kanilang sponsor mga kasimple. Imbis po na may pagbabago, wala naman pong nababago or nangyayari sa buhay nila. Kung ano po yung buhay nila dati ay lalo pa pong napalala mga kasimple. Kaya napag-isipan po ng ating sponsor na itigil na po yung tulong sa kanila dahil kami pa po yung napasama sa huli mga kasimple. Dahil kinumpara po kami sa isang vlogger na hindi niya naman po kilala, at ito po yung sinabi niya doon, yan po yung comment niya mga kasimple. So sana po naiintindihan niyo po ako. Gusto ko lang pong maging transparent sa bawat kinukontent ko sa mga tinutulungan natin mga kasimple, kaya sana maunawaan niyo po. Lahat naman po ay hindi naman po tayo nagkulang sa pangangaral sa kanila para nga po mabago yung takbo ng buhay nila mga kasimple, pero parang hindi po sila nakikinig mga kasimple, at lalong hindi po nila pinahalagahan yung tulong na ibinigay po sa kanila ng sponsor. Nakakaawa naman po kasi yung sponsor natin, buhos po ang tulong niya, nagtatrabaho lang po siya sa ibang bansa para may tulong sa kanila. Ginagawa niya po ang lahat para mabago ang takbo ng buhay ng pamilyang ito, pero wala pong nangyayari mga kasimple. So panoorin niyo po yung huling video namin sa kanila, at ito po kung bakit sobrang sakit para sa akin bilang isang tumutulong sa kanila, no. Tignan niyo po, halos ito po yung video, yan, andyan po. So yun po mga kasimple, at ito nga, kahapon galing kami rito. Ito po yung kalat ng bahay nila. Sabi ko maglinis dahil di naman sila nagtinda kahapon. Ngayon, pagbalik namin ngayon, di na naman nagtinda, at yan pa rin yung nadatna namin kahapon. Yan, mga basura na naman, mga plato, hugasin, damit na labahin. Yan itsura ng loob ng bahay nila, oh. Wala na, sawa na rin ako, paulit-ulit lang tayo para tayo naglulukuhan lang. Hindi nyo man lang pahalagahan yung binigay sa inyo ng sponsor. Ginagawa naman ng sponsor to para mabago yung takbo ng buhay nyo, pero hindi nyo ginagawa. Ayan, oh, kahapon pa yung hugasin na yan, oh. Tingnan nyo yung mga damit. Diyos ko po, paano hindi kayo uubuhin? Paano hindi kayo uubuhin yan? Hindi kayo naglilinis, pati yung anak mo, oh. Mga bata ang kawawa. So ganun na lang ate, paulit-ulit na lang tayo. At dumating pa po sa point na pagdating namin po sa bahay nila is kami paminsan yung naglilinis. At dahil syempre nakikita namin na marumi nga yung bahay, nakakahiya naman po talaga sa may-ari ng bahay. Kami po yung napagsasabihan ng may-ari ng bahay dahil kami po yung nagrekomenda sa kanila doon kung saan sila nakatira ngayon mga kasimple. Si Dangsky lang po ang nakiusap para makapatirahin sila. Para patirahin po sila doon mga kasimple. Dahil sa dami po naming hinanapan ng bahay, wala pong tumanggap sa kanila dahil nga po sa marami silang anak at sa sitwasyon po ng buhay nila na yun nga, homeless po sila. So yun po, sana po naintindihan nyo po ako sa lahat po ng mga sumusubaybay sa buhay nila. Dapat po mga kasimple ay 6 na buwan po yung kontrata nila doon. Kaya nga lang po, wala pa pong isang buwan is may napansin po kagad yung may-ari ng bahay dahil nakita niya po na marumi sa bahay si Ate Jonah.
Ayun po, at nagdesisyon po yung may-ari ng bahay na hindi na po itutuloy yung kanilang pagtira doon, at hanggang December 6 na lang po sila doon, dahil nga po sa nakikita ng may-ari ng bahay, pati po yung hagdan nila ay laging nababasa ng tubig, gawa nga po ng mga bata. Ikahoy lang po yung hagdan na yon, kaya madali pong mabulok pagka laging nababasa. At bukod po dun sa nababasa, yun nga po yung mga kalat na hindi man lang marunong maglinis si Ate Jonah pagdating po sa bahay, mga kasimple. Hindi naman po kami nagkulang sa pangaral sa kanila. Halos minsan pag pumupunta kami halos araw-araw minsan, dahil gusto namin silang i-monitor, mga kasimple, dahil nga po sa nakikita namin nung mga ilang araw pa lang sila dun sa bahay, yun nga yung nabalitaan namin na ganun nga, marumi sa bahay. At kaya po lagi kaming nandun at minomonitor po namin sila. Pero yung mga sinasabi namin sa kanila about po dun sa kalinisan, parang tumatagos lang po sa kabilang tenga nila, at minasama pa yung mga pangaral namin ni Dangsky. Kaya nakakasama po ng loob, mga kasimple. Sana maunawaan nyo po. So yun po ang dahilan, mga kasimple, kaya namin ititigil na ng sponsor ang pagtulong po sa pamilyang ito, mga kasimple. Sana po ay maintindihan po ninyo, at huwag pong sasama yung loob ninyo sa amin, dahil para sa amin po ay sa tingin ko po ay ginawa naman po namin yung aming makakaya para po mabago po yung takbo ng buhay nila. Pero sila pa po mismo ang gumawa ng way para ma-stop na po yung tulong po sa kanila. So yun po, at may video po kami tungkol po sa aming pag-uusap nung huling punta po namin doon, mga kasimple. Yun po, mga kasimple, at nandito nga tayo ngayon kila Ate Jonah, no, para kausapin, dahil yung sponsor po natin parang nawalan na rin siya ng ganang tumulong, dahil nga po sa nakikita niya sa kanilang na dapat pagbabago sa buhay, parang wala siyang nakikita. So nandito po tayo ngayon para kausapin silang mag-asawa, mga kasimple. Ate Jonah, pinapasabi nga pala nung inyong sponsor na ganito, baka hindi na siya makakatulong sa inyo, dahil yung sa tingin niyang pagbabago na tinutulong niya sa inyo, parang wala daw nangyayari. So ano yung masasabi mo doon? Parang nagsawa na siyang tumulong sa inyo. Kaya mo lang dito. Kaya mo. Maya mo na kaya dyan, ha? Wala naman po akong ibang masasabi kung yun po ang tingin ninyo na walang nangyayari. Tanging masasabi ko lang po, pasasalamat pa rin po sa lahat na naibigay at naitulong nyo sa amin. Na kahit paano silang buwan, ayun, naging okay naman kami. So ngayon, sa tingin nyo ba, bakit nagkagano yung sponsor ninyo? Hindi ko rin po alam. Hindi ko na rin po alam. Dahil po yung pagbabagong gusto niyang mangyari is di naman nasusunod. Tanging siguro masasabi ko na lang po, ganyan talaga ang buhay. Mula noon hanggang ngayon. Kung sana kahit konti man lang sana may nakita siyang konting Hindi ko nga pagbabago po sana. kung ano pagbabago ang kailangan niya. Ha? Kasi Ayun nga, ilang beses na kayong pinadalahan, di ba? Ng inyong lahat ginagawa niya sa inyo. Kung ano yung pangangailangan nyo. kung sa binigay naman pong puhunan, alam ko naman po na gagampanan naman namin eh. Kahit na minsan hindi kami nakakapagtinda, pero tuloy-tuloy pa rin po yung binigay niyang puhunan. Hindi pa naman po nga malago. Hindi pa nga ho talagang umano kasi siyempre ganyan nga ho gastusin kami katulad ng nangyayari sa mga bata ngayon. Pero noon pa naman po yun. Maski wala pa naman po kayo mamaritin ganyan na talaga yung mga anak ko. Kasanin ko na sa
gamutan. Eh, saan kami punta? Talagang ganyan na ho sila. Sakit na ho nila yan. Sa tingin mo kahit kaya nagkaganyan yung mga anak mo dahil Noon pa po yan, kahit saan kami nagpunta, ganyan na po talagang dalaga ng anak ko. yun nga. Kapag po ay napapagod Yun ang isang dahilan Ate Jonah ha. at Sa malamig ang kalinisan sa panahon. bahay, number 1. Kaya nagagamot naman yung ganyang ano eh, sakit. Kaya lang kung talagang di mo papanatilihin malinis yung inyong ano. Ang sabi po kasi Bahay, sa akin ng doktor na Teka lang Ate Jonah. opo. Hindi nyo talaga papanatilihin laging malinis yung bahay nyo, lalo na may hika yung anak mong isa. Ilan ba yung mahika sa inyo? Dalawa. Pangatlo po si papa Oo. nila. Pangatlo yung tatay niya. Eh talagang lalong lalala yan. O isa pa yun na ano, kinaayawan ni Ma'am Maripin sa inyo. Yung pagdating sa bahay. Natataon lang po na pagpupunta kayo nagkakaganito eh. Pero pagka nandito naman po kami eh, Ah. hindi naman, wala naman kasi ito. Paano nagkakataon? Eh, ilang beses kaming araw-araw kami nandito. Halos. Puro ganun yung ano nyo. Tsura ng inyong bahay. So, paano nga yun kung natuloy na naman yung paglilipat sa inyo sa ibang bahay? Tapos ganun din ang gawin nyo. Ano na naman sasabihin ng panibagong may-ari? Nahihirapan po kami kumilos dito. Hindi ko mapapasok yung mga anak ko na matagal dito sa bahay na to. Ayan, naglagay na nga kami ganyan eh. Kasi wala na yung mga anak ko rito. Mapakan mo lang. Sabihin may kumalapog na. Ano po talaga. Hirap gumalaw dito. Kaya mga anak ko hindi ko makusan. Diyan na lang sila. Sa lansangan. Diyan sa mga kalaro nila. Diyan na lang sila. Hindi po yun sa pagkalabog tungkol sa kalinisan yung usapan natin. Yan po reklamo nila sa amin dito eh. Maingay, kalabog. Para daw may Sa nagwawala. Para ano, daw ganun. pagdisiplina sa yung mga anak at saka sa bahay. Kasi pag ako naman ho naglinis, ultimo nga harapan ng kapitbahay nililinis ko dyan. Sana ganun Pakikisama. araw-araw Ate Jonah, sana ganun araw-araw no. Sana hindi na wala ng tiwala yung ano nyo. Isa nagpapahinga rin. Mismong may-ari nga ng bahay, wala nang tiwala sa inyo. Hindi lang sa ingay ha, kundi sa kalinisan din. Nakita niya kasi. Nakikita niya. Kaya yun ang isa sa dahilan kung bakit binigyan kayo ng taning dito sa bahay, yung pagtira nyo. O, yung anak mo, bunso, wala na yatang masuot na akuan. Ang laki ng damit. Bakit? Ubos na ba yung damit? Nandiyan naman po. Meron pa naman po dyan. Meron pa nga dyan. Bakit yun yung pinapasuot mo? Dapat Kasi mas may short din, wala ring short. mas stress ko po kasi sa katawan yung maluwag para makahinga sila sa hika nila. So ngayon Ate Jonah, paano yan? Ako, para sa akin, alam mo naman, ginawa ko ang lahat sa inyo, ano? Para ialis kayo doon sa dating yung tirahan. Basta, pagkakalam ko, wala akong nagawang mali sa inyo. Pinapayuhan ko kayo, hindi para sinasabihan ko kayo, hindi para pagalitan. Pinapayuhan ko kayo dahil yun ang dapat para sa inyo yun. Hindi ako nagagalit dahil ganyan kayo sa bahay, ganyan kayo pagdating sa kalinisan ng bahay. Yung sa akin, yun ay pagpapayo Ate Jonah. Bilang isang charity vlogger, kailangan may maganda silang makita, yung mga manonood natin, hindi lang sila, pati yung sponsor ninyo. At para sa inyo yun, sa mga anak nyo. So ngayon, nakikita ng sponsor is parang hindi siya lumilevel up, kumbaga. Kung sana kada punta namin dito may maganda kaming nakikita. Ito, okay lang na hindi kayo nagtinda dahil may karamdaman kayo. Naiintindihan namin yun. Ang kaso, pumunta kami dito sunod-sunod na araw, laging ganon. Bakit naman ganon? Nadadat na namin dito. Naiintindihan namin yung hindi kayo nagtinda dahil nga sabi mo may sakit kayo. Isa yun sa dahilan kung bakit kayo nagkasakit, mga anak mo, pati ikaw.
yung ano dito sa bahay ninyo. Ang daming langaw dyan nung ano, yung nakaraan Ate Jonah. Kaya nga po, hindi kasi ako makakiwit lang na masama rin po yung pakaramdam ko. Kaya po ganun yun. Nung Lalo una, na kasi pumunta Ate po Jonah, kayo dito na Ate Jonah, teka lang ha, teka lang. Wala naman Nung- po yan. Nung unang pumunta kami rito, hindi kayo nagtinda, wala ka, di ba? Umalis ka, naganap ka daw ng bahay. No? Ngayon, yung dumi ng bahay nyo, ganun na. Opo, nung pangalawang araw, sumama yung pakiramdam ko po. Nung pangalawang araw, sumama na yung pakiramdam mo. Hindi po. Yung pagdating ko po na pumunta kayo rito nung hapon, medyo masama po yung pakiramdam ko. Kasi din po, hinihika na yun. Hindi na po ako masyado makakilos. Tapos nung dumating nga po kayo ng ano, yun na. Hindi nga po talaga ako makakilos yung kaya ng katawan ko. Pangatlong Nung araw, dumating naman po kayo ng na sabi nung nag-text kami sa inyo, wala po yan eh. ano? Kasi kaya ko pa naman katawan ko eh. Basta nung nag-ikot lang po ako, siguro pasmado kasi hindi po ako nakakain ng tanghalian. Umalis ako dito. Naglakad-lakad ako. Naghanap po ako ng bahay. Paano nga yan? Wala nang pag-asang magtulungan kayo ulit ng ano, ng sponsor nyo. So anong mangyayari ngayon sa inyo? Hanggang ano na lang kayo dito? Asais. So saan kayo pupunta niyan? Kung sana nakita niya man lang sana na ano, pinagmalasakitan niya yung tulong nyo, yung tulong niya sa inyo. Pagdating sa hindi lang sa negosyo, sa bahay, sa mga bata, di sana tuloy-tuloy ang ano, tuloy-tuloy ang blessing sa inyong buhay sana. Tatanong ako sa'yo. Ganon din naman kami yung hangarin namin sa inyo eh, para mapabuti kayo. May tatanong ako sa'yo, Ate Jonah. Paano mo mina-mindset yung mga gawain mo dito sa bahay? Paano mo inuuna kung ano yung inuuna mong ginagawa sa umaga? Bago kasi sa totoo lang, ako lang talaga lang gumagalaw. Ilan ang Pero anak mo, ate? ayun nga po. Pero nga dahil nga sa sitwasyon na nagkakagulo lagi dito sa ingay ng bahay na palabugan yan. Hindi na po talaga na-apirmi ang mga bata rito nandyan sa labas Hindi dahil lagi. lang yan, ate. Bilang magulang, nanay ka, ikaw ang unang-unang ano dyan sa mga anak mo. Magpapaliwanag kung ano ba yung mga bawal dito sa bahay mo. Pag Diba? nagsasabi ako ng ganyan sa mga anak ko, pati pag sasalita ako rito sa bahay nito, nirereklamo na nila. Ayun na nga. Kaya, parang hindi na lang ho ako maganyan sa mga anak ko. Ako na lang, kakayanin ko na lang ho. Mahirap po talagang gumano dito sa bahay nito. Yung po mga kasimple at kakausapin natin ngayon yung asawa ni Ate Jonah, si Edwin. Ito siya, nandito siya ngayon. Parang Edwin, pakipaliwanag kung bakit, ano yung naging dahilan na ititigilan ng sponsor yung tulong sa inyo. Sana pong bahala kung titigil niya lang po yung pagsuporta po sa amin. Ang masabi ko lang po sa kanya, maraming po salamat sa lahat ng tinulong niya sa amin, nangyari sa buhay namin. Kung ano man pong mangyari sa buhay namin, kakayanin na yun po na. Ako mga ito. Kakausapin ko siya ng ano. Bigyan mo kami. Sa tingin mo, ano yung naging dahilan kung bakit nawala ng tiwala yung sponsor sa inyo? Hindi ko nga rin po alam po yung dahilan mo. Ah, Basta, alam ko pag nagkakasahit po yung mga anak ko, nakawala po yung mga puno namin, nagpunta sa pag-aaral po. Tapos support ako sa mga bata. Ng umaga, binabantay ko lang hanggang gumaling. Kung isasawa na ko siya, tatanggapin po na namin eh. Kung ano pong mangyari po sa amin, kami na pong bahay sa buhay namin. so, paano yan? Maraming salamat ka lang po sa mga tulong niyo. Kung iyan po yung desisyon niyo. Wala na po natapos akong na itong magagawa. ano, sige, magsalita ka muna kung ano gusto mo sabihin. Wala na po akong magagawa. Kaya yung gusto niyo. Kasama kami. Magsasalita mo na ako, kuya. Sa palagay mo ba, kuya, ano yung mga dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga anak mo? Pagod na po, pagod. Pagod. Kasi laging gusto niyo sa labas. Kasi bawal daw dito mangingay. Yun.
Eh, meron pa rin kayong mga pagkukulang kasi na nakita ni sponsor kung bakit ayun na nga yung naging desisyon niya. Pag pagod na po kami, hindi po namin na malinisan, bigla na po. Oo, yun. Higa eh. Yan kasi yung ano namin sa inyo, di ba? Yung panganay mo tsaka ito, pwede na yan mautusan dito sa bahay. Kumbaga, Kaya hindi po namin Disiplinang ano talaga. talaga. disiplina para sa mga anak mo, para matuto sila ng tama. Gawain dito sa bahay, simple lang yan. Yung anak ko nga, nagsasayang na, ilang taon pa lang yun, naghuhugas ng plato. Kasi dinidisiplina namin sila ng maayos, nakakatulong sila sa pagdating sa bahay. Pag uwi namin ng bahay, hindi na kami magsasaing, nakasaing na kasi nga, naturuan namin ng gawaing bahay. Ngayon, isa yun sa mga dahilan kung bakit lalo na mayroong hika yung anak mo, pati ikaw meron, di ba? Kain talaga ako. Dapat. Bata ba? Nung lumipat kayo dito, sabi naman, di naman kami nagkulang ng sa inyo, pangaral. Na pagdating sa bahay, dapat maging malinis dahil para naman sa mga anak mo yun, di ba? Yun yung lagi namin paalala sa inyo, di ba? Paulit-ulit. Yun, gaya ngayon, may sakit yung anak mong bunso, pati yung pangatlo ba yun? Pangatlo, si Eliza. Yan. Isa yan sa nakadagdag. Ito din, may sakit din to, si Yan Nyanya. sa nakadagdag sa sakit. Tapos ako yun, nung magpakaroon ako, nakahiga ako 2 araw dyan. Hindi wala na kayang maglinis. Nahirapan ba kayo sa sa mga kondisyon namin, kuya? Na yung pagiging malinis nyo dito sa bahay? Hindi naman po. Kaya hindi namin nagagawa pagpagod na ako. Hindi ko na lang po sino maglilinis sa kanila. Tulad nga niyan, di ba, na-request nyo na dalawa kayong magtitinda. Di ba? Hindi natin Kaya talaga maintindihan. yun. Di ba? Yun na nga. Walang nagmamahal sa bata, walang Lahat binigay. Oh. Lahat, binigay namin. Di ba? Pinagtinda namin kayong dalawa. Di. Yun. Ngayon, ang nangyari, napabayaan na naman yung bahay. Pabayaan mo. Ayun yung sabi ko nga Yun kasi ang request nyo Kumbaga, susubukan namin kayo. Tapos, tinesting na naman. maganda rin naman maganda nga yung magtulungan kayong dalawa ang kaso, Hindi na kaya talaga yun. ayan, nagkasakit yung mga anak ninyo. May bata at saka may... Dahil hindi nalilinisan ng maayos tong bahay nyo. Isa yun sa dahilan. Hindi lang dun sa paglalaro nila dun sa labas. Isa sa mga dahilan yan kung bakit. Ano So naman? paano yan, Kuya Edwin? Huling punta na siguro namin dito. At yun ang sabi ng sponsor sa inyo. Edwin, teka, ginawa lang kaming tulay, tulay para ipahatid yung galing kay sponsor sa inyo. Siguro, Tulay lang wala kami. naman po kung... Kung ano yung gusto niya talaga, wala tayong magagawa. Ano yung gusto niya? Basta kami, malinis po ang malinis po ang namin. Basta, Oo, basta yun. kami, pahala na kami, basta kami. Saan na kayo titira niyan? Wala tayong Bahala na nagawang ako. mali sa Babalik binigay kayo ng niya. babalik kayo ng kalye. Sana lang po Binigay niya, kami. wala tayong nagawang mali. Ngayon, malay natin may makakita sa inyong ibang vlogger dyan. Kung sakali lang, kuya Edwin, mayroong mas may kaya na vlogger na makakita sa inyo dyan. O, sana man lang, kung binigyan nila kayo ng di ba? Pagkakataon. Pagkakataon na mas higit kaysa sa natanggap nyo dito sa amin. Yung Sponsor nyo. yung ginawa nyo ngayon, yung kaya inayawan kayo ni sponsor, Oo. yan yung babaguhin nyo. Yan yung babaguhin nyo. Ha, Halimbawa kuya? lang. Kung sakali man po na babangon uli kami siguro sariling sikat na. Oh, yun. Kung yun yung gusto nyo, Ate Simula Jonah. talaga noon hanggang Mahirap bumangon ng walang inumpisahan, walang umpisahan. talaga kung bumangon pag Hmm. galing Diba? sa iba ang tulong. Ayun na nga, Ate Jonah. Kaya nga, paano ka nga babangon kung wala kang sisimulan, wala kang panimula 'di ba? Binigyan ka nga ng pagkakataon na magbago. Kasi mahirap Mabago. tatanggapin mo yung tulong, tapos Babawiin, ganon. hahanap, parang hahanap ng batayan yung Gano? Hindi ba yan? Hindi ba Mali tayo yung yung dahil- ate? pa yung pagkakamali nga kung mali lang na hindi mo magampanan ng Ate, Hindi kasi hindi tawag nito. hindi kami nangangaral sa inyo para sa ikasasama namin o ikasama ninyo. Nangangaral kami sa inyo. Kasi maintindihan ko yan.
Para sa Tatanong ikabubuti yung ninyo. isip ko, bakit ganun? Batayan ba yung ganitong sitwasyon kaya ganyan? May Napapaun na nagagampanan naman namin mag-asawa yung pagiging yung hanap buhay na binigay, yung Wala kasi lima sa kasi mga anak anak namin. namin napapakain naman namin. Kaya kung saan, Kailangan naman namin. dalawa lang. Isa lang. Pwede. Pero lima kasi yun. oh, ayun na nga po eh. Kaya nga dapat sinabi ko nga sa inyo, 'di ba? Unang-una, Kaya nga. pangangalagaan niyo yung negosyo niyo. Kaya Kaya yan, Mahirap talaga pag maraming anak. Yun ang totoo. Yun naman sinabi namin sa inyo, yung pag-alisahin namin. Hindi sa Pag nagkasakit ang anak namin, siyempre, focus namin yung ano, sa mga bata. Yung pagtitinda, ano muna, mga space muna. Pero magtitinda pa rin kami pag galing ng bata. Yung, 'di ba? Katulad nga ni Ate Jonah. Yung sinabi ko na yun sa inyo. Yung sa palagay niya na wala naman daw kayong pagkakamali. 'Di ba? Sabi mo, wala kayong nagawang mali. Mm. Wala kang nagawang mali. Oo, yun. Hindi ko alam kung anong batayan ba yung ito, dito sa bahay na to, batayan ba to para gano'n na lang. Hindi pa tingnan nyo naman siguro yung pagsisikap namin sa pagtitinda, sa pagsisikap namin sa mga bata mapakain araw-araw. ayun, yun yung gusto mong ipaliwanag, ate. Yun pala yung gusto Siguro mo naman paliwanag. siguro, sapat naman na batayan yun na hindi naman kami pabaya. Pero yung, kalinisan, sige. May kahon din talaga akong ano dyan. Ano nga, ate? Sabi, hindi ko mapupuli Hindi ko yun. May pagkakamali ka talaga sa unang-una pa lang, Ate Jonah. Kaya ka nga namin dinala dito, 'di ba? Unang-una, yung mga anak nyo is nagagamit nyo sa panlilimos. 'Di ba, Kuya Edwin? Sa palagay mo ba yung panlilimos na ginagamit yung anak, tama ba? Tama ba, Kuya Edwin? Sagutin mo ako. Tama po ba? Pagkagamit sa mga nililimos. Kasi yung nangyari sa amin kasi lahat na kami sa kalsada. Oh, 'di ba? Ayun na, ayun. Kaya nagamit na ho namin. Oh, yun, ayun na. Tapos nagkaroon kayo ng pagkakataon na ialis yung mga bata doon. Dinala namin kayo dito, 'di ba? Oh, yun, Ate Jonah. Pero ang ginawa mo, Ate Jonah, yung nature mo doon sa dati yung tinutuluyan is bakit ganun pa rin dito? Yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit umayaw si Nanay Susan sa inyo. 'Di ba? Maliit na dahilan lang eh. Maliit na dahilan lang yun. Kayang-kaya mo yung baguhin. Sa totoo lang, Ate Jonah. Umpisa pa lang naman po ng pagtira namin, paglagay niyo sa amin dito eh. Hindi naman po yung kalinisan dito ang una nilang inano sa amin eh. Hindi, Ate Jonah. Dito ang nireklamo nila is yung ingay, yung kalabog. O yun, isa pa nga yun. Pero yung kalinisan, kasi hindi ikaw yung kinakausap ni Nanay tungkol dyan. Ako. Kami yung... Dahil ako yung nakiusap sa kanya Oo, na kami patirahan kasi kayo nakiusap dito sa kanila eh. Diba? Sa kanila, sa amin sila nagrereklamo. Kinakausap. May nagmagandang loob sa'yo, ginawa ang lahat, pero ginawa ang lahat para mabago yung buhay nyo, pero wala siyang nakitang pagbabago. Kaya siya nawala ng tiwala sa inyo, Ate John. Yun lang. Yun lang ang dahilan. So yan po mga kasimple sa mga makakapanood po sa kwento nila Ate John na mula una hanggang dulo hanggang ngayon is ginawa naman po natin ang lahat ng ating makakaya sa kanila, lalong lalo na dun sa sponsor nila. Nakita nyo naman po na pag wala na silang pag naubos yung paninda nila is binibigyan ng second chance, no, mga kasimple. Nung pangatlong pagkakataon naubos ulit yung kanilang paninda, binigyan ulit ng pangatlong pagkakataon. At yung mga pinapaliwanag namin sa kanila bilang isang pusong sa mga tinutulungan natin, So bilang magulang na rin. bilang parang magulang para sa inyong mga anak, yun ang madalas namin tinuturo sa kanila, yung kalinisan sa bahay. Yun ang number 1 na lagi namin pinapaalala sa kanila. At yun nga, hindi rin naman na susunod. Ilang beses kami pabalik-balik dito na ganun yung nadatnan namin, ganun karumi, ganun. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit yung mga anak nila ay hindi nawawalan ng sakit, dahil nga po doon sa kalinisan sa bahay.
So yun, Ate Jonah, i-close na natin yung ano ha, pagtulong namin sa inyo. Ate Jonah, huling punta na namin ito dito. Sayang, sinayang niyo yung pagkakataon. Mga kasimple, sana po naintindihan po ninyo. Ginawa po natin ang lahat para mabago mo yung takbo ng buhay nila. Kahit gaano pa kalayo kung saan sila galing, hinatid natin sila rito. Alam nyo naman nung una pa lang, dahil yun po talaga yung ating priority kung bakit ginagawa natin to, para sa mga kababayan natin. Pero yun nga, nagsawa yung sponsor dahil sa nakikita niya na walang magbago, walang pagbabago. Paulit-ulit namin silang pinagsasabihan, pinapayuhan ng tama, pero ano lang, yan na, alam nyo na po siguro yun. Ano ng anak nyo ha? Pambili ng gamot ng anak nyo dahil inuubo yung 3. Dalawa ba? Dalawa? So ayan, makakatulong yan sa inyo para gumaling yung mga anak nyo. Ha, Edwin? So yun po mga kasimple. Ayan, binigyan natin ng pambili ng gamot. May pag-asa pa po sanang tulungan sila ng sponsor nila Ate Jonah. Ang nangyari po, bigla pong nag-comment itong si Ate Jonah na yun nga sa live ko. Ito po yung comment niya. Ikinumpara po kami sa isang vlogger na hindi naman nga po niya kilala. So yun, at nakakasama po ng loob at nabasa rin mismo ng ating sponsor. Walang iba kundi si Mama Ripin po, Mama Ripin Robles. So yun po, isa pa rin po yun sa isang dahilan kung bakit sumama rin po yung loob ko, dahil yan nga po yung sinabi niya. So parang ang nangyayari, parang kami pa yung mali, ganon. Di po ba? Siguro nasa isip nila na naliliitan pa siguro sa tulong na ibinibigay ng sponsor nila, dahil yun nga, kada isang araw, 2 araw, ubos yung kanilang puhunan. So ito namang sponsor natin ay bigay naman ulit ng another chance, pang puhunan, ganun po. So paulit-ulit lang pong nangyayari yun, na nauubos po yung puhunan. So yun, napansin din po ng sponsor nila na ganun nga paulit-ulit yung nangyayari. Kaya nakapag-isip-isip na rin po siya, na kinausap niya rin po kami bago namin gawin ito. Dahil sa tingin din po niya is wala pong nangyayari, wala pong pagbabago. So mas marami pa pong karapat dapat na tulungan kaysa po sa kanila, dahil nasasayang lang po yung ginagawa nating pagtulong or pagmamalasakit sa kanila, mga kasimple. So yun po, sana po naiintindihan ninyo. At magsasalita rin pala si Dangsky, dahil isa rin po siya sa kasama natin lagi na nagbablog. So gusto rin po niyang maglabas ng salita tungkol po dito sa pangyayaring ito, mga kasimple. So mapagpalang araw po mga kasimple. Gusto ko lang po sana na mag-react din about dun sa nangyari kay Ate Jonah. Dumating po talaga sa point na pag dumarating kami dun ni kasimple, na kami na lang yung nag-a-adjust para sa kanila, naglilinis po talaga kami ng bahay nila. Ayun din po yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit lagi ko siyang sinasabihan. Kasi po, yung mga anak niya is may mga hika nga po, di ba? Kapag nga po tayo hindi naglilinis ng bahay, syempre maalikabok, may amoy. Ganun po yung nangyari sa bahay nila Ate Jonah. Talagang bilang nanay, syempre ayoko ring mangyari yun, na marumi yung bahay mo, yung mga plato nyo sa lababo is nag-uumapaw. Ayun nga, hindi namin sila tinitigilan para matuto po sila at maiba yung nature nila dun sa pinanggalingan nila. So dumating sa point na talagang araw-araw namin silang pinupuntahan para i-monitor. Unang araw po, nagpunta kami ni Jo,
is talagang sobrang kalat po ng bahay nila. Nakita po namin doon si Kuya Edwin nakahiga, wala yung mga bata, yung mga pinagkainan po nila talagang nakatambak po sa lababo, nandun po sa taas, yung mga pinagkainan nila is halos katabi na nila sa higaan. Bilang nanay, syempre ayoko po ng ganun. Palagi ko pong nasasabihan si Ate Jonah, mga kasimple, dahil hindi naman po talaga yun dapat. Mali po yung ginagawa niya. Kasi, dun po sa dati nilang tinitirahan, wala po talaga silang kalinisan doon. Kung saan-saan lang nila tinatapon yung mga damit nila, yung mga basura nila. Mali po kasi may bahay na sila, may tinitirhan na sila ngayon. So, ako po yung nakiusap dun sa owner ng bahay para patirahin sila. May masilungan sila, maging safe sila. Kaya lang ang ginawa nga po ni Ate Jonah dun sa bahay is hindi po talaga maganda. Kaya nagreklamo po sa akin yung owner ng bahay na bakit ganun daw yung pinatira namin. Kaya nga po pinakiusapan ko ulit si nanay na bigyan pa ng pagkakataon. Baka sakaling may pagbabago pa kay Ate Jonah. Pagbalik namin ni Jo, na-surprise na naman po kami. Sabi ni Jo, bakit ganito tong bahay nyo? Tama ba pa? Bakit ganito na naman karumi? Ba't ganito na naman karumi yung bahay nyo? Ang sagot po ni Edwin at ni Jonah, hindi daw po sumusunod sa kanila yung mga bata. Sa tingin nyo po ba, yung sa bata pa kayo didepende kung magiging malinis yung bahay nyo, di ba? Bilang nanay, bilang ina, o bilang ama, kaya mo naman din siguro na makapaglinis ng bahay kung ayaw sumunod ng anak mo. Dahil kulang po talaga sa disiplina yung mga bata. Kulang sila sa tamang pagpapalaki ba, tsaka tamang pagdidisiplina. Yun po ang nangyayari sa pamilya ni Ate Jonah. Hindi po kami nagkulang ng pangaral. Halos araw-araw mini-message ko na Ate Jonah, maging malinis ka sa bahay niyo kasi mahirap marumi ang bahay, baka magkasakit yung mga bata. So, nung nagkasakit na naman yung mga bata, ayun na naman po, nagsabi na naman po kami ni Jo na, alam niyo po ba kung bakit nagkakasakit yung mga anak niyo? Dahil po yan sa hindi malinis yung bahay nyo. Ang katwiran naman po sa amin na Ate Jonah, wala daw siyang pagkukulang. Hindi daw po siya nagkamali. Sa palagay nyo po ba kung malinis yung bahay nila, yung lagi silang naguhugas ng plato, lagi silang naglilinis ng sahig nila, magkakasakit po ba yung mga bata? Parang kami pa po yung parang kami pa yung nasisi, parang kami pa yung may kasalanan kung bakit. Ang gusto po talaga ni Ma'am Maripin is mapaayos po talaga yung sitwasyon ng buhay nila. Ayaw po ni Ma'am Maripin na bumalik sila doon ulit sa nakasanayan nilang lugar. Gusto po ni Ma'am Maripin may masisilungan yung mga bata. Yung ginawa po ba namin sa inyo is hindi po ba kabaitan yon? At saka yung sinasabi mo po na judgmental, Ate Jonah, ano po yun, pangaral po namin sa inyo, hindi po namin kayo ginajudge. Kasi po kami, laki rin po kami sa hirap, Ate Jonah. Kaya lahat po ng pinagdaanan nyo, pinagdaanan din namin. Hindi po pang judge yung ginawa po namin sa inyo. Yung pangaral po lagi na sinasabi namin sa inyo ni Jonah, maging malinis po kayo sa bahay, alagaan nyo po yung mga anak nyo, pahalagahan yung bawat tulong ng sponsor. Hindi po pang judge yun, Ate Jonah. Sinasabi po namin yun sa inyo is dahil para sa ikabubuti po ng pamilya nyo. Dapat po, nakinig na lang po sana kayo, hindi nyo na lang po sana minasama yung sinabi namin dahil sa totoo lang, araw-araw kami bumabiyahe papunta sa inyo. Dumating pa po sa point na may sakit yung anak ko, yung bunso ko, pero isinisingit pa rin po namin kayo dahil importante rin po kayo sa amin. Hindi na po namin kayo tinuring na iba, tinuring na po namin kayong pamilya, Ate Jonah. Sana ma-realize nyo rin po yung mga ginawa naming kabutihan sa inyo. Ma-realize nyo yung pagturing namin na kapamilya sa inyo, hindi namin kayo tinuring na iba. So sana po wag po kayong magtatampo na ihihinto na ng
sponsor namin na si Ma'am Maripin Robles yung tulong sa inyo, kasi siya naman po yung makakapag-desisyon nun, kasi talagang hindi niya na nakitaan na talagang nagbago kayo. Mas parang napalala pa yung sitwasyon nyo dyan, na hindi napaganda, napalala pa na laging nagkakasakit yung mga bata. So mga kasimple, hanggang dito na lang po ang aking reaction video.